At o Diyos, tama po. Aming kamatulangin in Jesus' name. Amen. 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 So yun, welcome po sa ating lahat, sa lahat ng mga kasama natin ngayong araw na ito. So I would like just to acknowledge your presence. Thank you. Kasama natin ngayon si Ate Arlene, si Casey, si Arlette, si Kimi, si Almini, si Jenny B, si Allen, at si Lois. First time makaka-join ni Allen. Welcome, Allen. Comment nga kayo sa chat. Welcome, Allen. Welcome, Allen. Welcome naman natin si Allen. Si Alan ay ano siya, kapatid siya ni Lois. Yan. So yan, we will now proceed with the chapter 6 of the book of Amos, and we're so blessed. Alam niyo ba, lagi itong nagiging reminder sa akin na bawat isa sa atin, we are blessed to hear the word of God every day. Amen? Na meron tayong pagkakataon na makarinig ng salita ng Panginoon, because even during this time, yan. Yeah. Even during this time, nung panahon na to, uh, in the Old Testament, not everyone is able to hear the word of God, and hindi nakakarinig ang lahat, or hindi binibigyan ang lahat ng pagkakataon na makarinig ng salita ng Panginoon. Pero we are blessed, and tayong sa panahon natin is napakapalad natin, sapagkat tayong lahat ay nabibigyan ng pagkakataon to hear God's word every day. Kaya ako to binuo tong araw, itong gantong gawain na tayo mag-aral ng salita ng Panginoon, because sometimes it is hard to study the word of God when you are alone. Alam ko ang the struggle is real, di ba minsan? Or ako lang ba nakakaranas ng ganun? Pero isa sa mga natutunan namin when we went to Jesus Festival, I think like a few months ago. Isa sa mga tinuro nila, actually, yung Bible, or yung, dati kasi hindi naman book yung mga yan eh, hindi siya naka-libro style. Ang style niya is parang mga scrolls. If you're familiar with scrolls, parang Manila paper or cartolina, tapos nakabilog siya, tapos ganun yung mga message ng mga sumulat ng mga books of the Bible. So it looks like that, and one of the purpose of scrolls or the word is to be shared, and hindi lang talaga siya maaral mag-isa, kundi for the word of God to be shared. And it is my privilege and it is my joy na makapagbahagi ng word of God sa bawat isa, as well as maging encouragement to all of us na nandito na magbasa din ng word of God on their own. Kaya nga encourage you na before tayo makapag-start is makaparinig muna tayo mabasa muna natin yung word of God before tayo magsimula. So yun, praise God for His word, and we know that His word is a seed na lagi nating natatanim. And alam niyo ba, lagi kong dinideclare to, that the word of God is hindi siya bumababa at hindi siya bumabalik sa Panginoon nang walang nangyayari sa ating buhay. So it is a seed, and also God's word, like He said His word, that it is life and it is spirit. Pwede ba i-comment natin yan sa ating chat box? Life and spirit. Spirit. Yeah. Life and spirit. Praise God, praise God. So we will now start with our book chapter study for the book of Amos. And the Book of Amos, yan, nagsimula muna siya dun sa buong chapter 1 about the judgment on the nation. Kung makababasa natin yung unang chapter na talks about how the neighboring countries, yung mga countries na malalapit sa Israel, they have made, alam mo yun, nakagawa sila ng kasalanan, and they're judged for it. And the following, or yung mga sumunod na chapter naman, talks about how Israel made mistake, o nakagawa sila ng sins that are even greater, and they are held even more accountable than their neighboring countries, because yung ibang mga neighboring countries, hindi naman sila pinili ng Panginoon, pero ang Israel, pinili kasi sila ng Panginoon. And also, this chapter 6 specifically talks about, kung mababasa nyo, siguro kung binasa nyo sa English or sa Tagalog, ang title ng chapter 6 is Jacob's Pride. Di ba, bakit si Jacob? Kala ko ba tungkol sa Israel? Kasi si Jacob, before siya naging Israel, ang pangalan niya mo na ay si Jacob. So, this chapter talks about yung pride ng Israel, and also yung self-indulgence. Pag sinabi natin
false indulgence, yung self-indulgence, yung parang pagtitiwala nila sa kanilang sarili, pag-feed ng kanilang sarili. So basically, pagiging selfish, and also their false security, yung kanilang pagtitiwala sa ibang bagay, sa ibang tao, sa ibang bansa, higit sa pagtitiwala nila sa Panginoon. So ito dito sa chapter 6, nagbigay ng maraming maraming warnings ng Panginoon para sa kanila. So from verse 1 to 2, it talks about yung security na hinahanap ng Israel o ginagawa nilang parang pagtitiwala sa kanilang mga neighboring countries, yung kanilang yaman, tsaka yung kanilang status na parang hindi kami matitibag bilang Israel kasi mayaman naman kami. And verse 3 to 7 naman talks about the self-indulgent luxury while ignoring suffering. Ito naman yung pinapakita nila na actually, if you will read yung mga context nung at yung history nung mga sinasabi diyang mga words, yung mga ivory, yung mga cups, yung mga bowls, na that is more than enough sa kung ano yung sapat para sa Israel. And ito, sobrang-sobrang luxury o sobrang-sobrang pagiging marangya naranasan nila. Pero parang wala naman paki ko sa paligid namin. Ano naman kung i-judge kami, ano naman kung ano. Ang mahalaga, nakakapagpahinga kami. Ang mahalaga, kami mayaman kami. And also, God talks about from verse 8 hanggang 11 naman, God's talk about His hatred over pride. Na ang Panginoon talaga, nire-resist niya talaga yung pride, especially in this context, the pride of Israel. And verse 12 to 14 naman focuses on the misuse of power and justice and leaving them to inevitable. Pag sinabi inevitable, ibig sabihin hindi malalampasan o hindi maiiwasan na judgment ng Panginoon sa Israel. Actually, dito sa chapter na to, isa sa mga parang word na ginamit ni Lord is parang hindi ako nakikipagbiroan, which is rarely na sinasabi ni God, kasi ibig sabihin talaga nun, I'm not joking about the judgment that you're about to face. So, itong chapter 6 is the climax of yung message, sa mga climax ng message ng Panginoon para sa mga taga-Israelita. And ito din yung isa sa mga final na pronouncement o final na warning ng Panginoon para sa mga Israelita. So, if we will look sa context nito, actually, kung makikita natin yung context nung time na to, nung nangyayari na to, this was mid-8th century BC. During this time, hindi naman sila yung sasabihin hindi kami nagsisimba or hindi kami nag-church or hindi ganon. They are performing religious ritual. Lagi silang nasa church, nag-worship sila dun sa church, nagbibigay pa nga sila ng tithes, and actually, masigit pa sa atin kasi yung pagka-tithes nila, hindi lang tithes na every Sunday or every end of the month, kundi nagtatites sila every 3 days. Ganun sila kalala mag-tithes. Na ibig sabihin, nagbibigay talaga sila sa church. Hindi lang sila, pero sinasabi din dito that while they are doing this ritual, their hearts were far from the Lord. Ibig sabihin, ginagawa yung mga ritual pero malayo yung puso nila sa Panginoon. So this is the things that na talk or na discuss dun sa chapter na to, and we will now proceed with 3 spiritual lessons and applications that we can learn from this chapter. So let's start with point number 1. Hindi yan. Yan. Okay. Si godly rest or carnal ease. Pwede bang i-type natin godly rest? Pwede bang sabihin mo dyan godly rest? Godly rest. Godly rest. Yeah. Type nyo sa comment section natin. Godly rest. Yeah. So, godly rest, kung makikita natin dito, isa sa mga, basahin nga muna natin yung verse para makita natin kung saan natin nahanap yung is na sinasabi. Sabi niya dito sa Amos chapter 6 verse 1, Woe to you. Ibig sabihin ng woe, woe. Hindi, hindi yun. Pag sinabi nating woe, hindi, opposite sa iniisip nating woe na masaya, ibig sabihin ng woe is extreme sadness o extreme depression para sa'yo. O who are at ease in Zion and trust in the Mount Samaria, notable person in the chief nation to whom the house of Israel comes. So actually, pinapakita kasi dito na parang binibigyan ng judgment ng Panginoon yung Israel for their ease. Sa ibang version nito nakalagay is for their rest. Actually, kanina nga binabasa to ni Dave, nakahiga siya habang binabasa niya to. So, ay, habang binabasa niya yung
Parang anong Tagalog, ano bang nakalagay din sa Tagalog version? Sabi, kawawa daw ang mga taong nakahiga. Kawawa, nakalagay doon, kawawa yung mga taong nakahiga. Eh habang binabasa ni Dave yung habang Nakahiga. binabasa niya yung chapter kanina, yung Amos chapter 6, nakahiga siya. Actually, isa yun sa mga nakalagay dito na parang woe to you who are at ease or who are at rest. Kasi parang binibigyan sila ng judgment towards that. So, pinaaral ko, sabi ko, bakit ganon? Bakit sinasabing hope to you? Bakit depression towards you or sadness towards you kapag ka nagre-rest ka? What's wrong with sadness? Kasi actually, rest is good. Tama ba? Ang rest is good and comes from God, but not all rest are all the same. Ibig sabihin, ang rest galing yan sa Panginoon, pero hindi lahat ng rest ay pare-parehas. So actually we can read from the Bible na Jesus himself promised true rest for our souls. Makikita natin yan na ang Panginoon mismo nag-promise siya na come to me all you who are weary and heavy burdened and I will give you rest. So rest is hindi siya dinedemonize ng Panginoon but actually it is a gift from Him na lumapit tayo sa Kanya and He will give us rest. Also the Bible says that there is a Sabbath rest, yung papahinga for God's people. And there's also sa Revelation 14 verse 13, mababasa din natin yan, na in heaven, believers will finally enjoy complete rest. O, sino bang gusto dito magpahinga na? Yan. Yan, sa heaven. Baka gusto nyo na. Yan, sa heaven, pinapromise niya ng Lord na there is rest. Pahinga Norte. Sabi nito, pero Pahinga Norte daw. Yan, ibig sabihin, hindi galit ang Panginoon sa Pahinga Norte. Yan, yan hindi galit ang Panginoon sa rest. Actually, it is pero yung sinasabi ng Panginoon na rest is a kind of rest that refreshes us and keeps us close to God. Yung rest na binibigay niya sa atin is a kind of rest na when we receive God's rest o yung kapahingahan na nagmumula sa Panginoon, is ito'y nagre-refresh sa atin, sa ating spirit, sa ating soul, sa ating body, while also keeping us close to Him. Ibig sabihin, mas nilalapit tayo ng kapahingahan sa Kanya kasi truly that we can only find rest in God. Amen? Ang tunay na kapahinga, nahanap lang natin sa Panginoon. So, on the other hand, meron naman tayong tinatawag na sinful rest or carnal rest or carnal ease na tinatawag. So, sabi ko nga kanina, not all rest is good. There is a dangerous kind of rest and it is tied to indifference, laziness, and self-indulgence. Actually, yung binasa ko siya, ano ba yung mismong word na ginamit dito sa word na ease or yung word na rest dito? Ang sabi dyan, yung word na yon ay yung sha'anan. Sha'anan in Hebrew, nang hindi lang niya ibig sabihin rest na pahinga, but careless security or security to oneself. Ibig sabihin, ang tinutukoy ditong rest or ease ay yung pagtitiwala ng sobra sa kanyang sarili o pagtitiwala sa isang parang paglilin on sa isang bagay. Iyon tinutukoy niya ditong rest. And Israel thought that their strong fortress, ang akala nila ang kanilang rest, ang kanilang strength o ang kanilang fortress o kapahingahan ay makikita nila sa Samaria at sa Sion, which is yun yung parang kasi malakas ang military nila, marami silang pera, meron silang mga neighboring countries na maaasahan nila. So akala nila yun yung magagaranti ng safety nila at yun yung kinokondemn ng Panginoon o yun yung bagay na hindi nagugustuhan ng Panginoon sa kanila. So instead of trusting God, instead na sila ay magtiwala sa Panginoon, they relied on comfort, wealth, and defenses. Nag-rely sila na, ang sarap-sarap dito, ganun. O kaya yung sa kanilang wealth, sarili nilang yaman, o yung mga defenses nila, at maging yung pagtitiwala nila sa other country. So, this is a false security. Chat nga natin dyan sa chat box natin. False security. Ibig sabihin, nakala nila merong security dun sa mga bagay na yon, but there is no such thing as security apart from God. Amen? That there is no such thing as security or guarantee sa isang bagay na hindi attached or isang bagay na hindi nakatuon o nakalin-on sa ating Panginoon. Amen? So there's no such thing as security or rest outside of God's comfort or outside of God's security. So actually, kung mababasa natin dun sa verse 4, meron dong word na nasabi, siguro sa English, na basa ng iba, na nakalagay na beds of ivory.
Actually, yung Beds of Ivory, mababasa lang natin siyang parang ah mababasa natin yung Bed of Ivory na isa siyang luxury furniture na very rare, very costly, and actually nagpapakita siya ng excess na, sobra-sobra na. Tama na yung kind of ease or kind of rest na ginagawa nyo. Kasi kahit gumagawa sila ng kasalanan, they are comfortable. O bakit ko kung ako'y nakakagawa ng mali? Bakit ko kung nakakagawa kami ng mga injustices? Ay wala naman akong paki sa inyo. Parang ganun yung, basta ang mahalaga sa akin, nakakapagpahinga ako. Which is yung rest na nire-resist ng Panginoon. So they refuse comfort with true security. Kino-confuse nila or pinagpapalit nila or para sa kanila, parehas lang yun. Yung temporary ease o yung temporary na rest dito sa mundo, doon sa bagay na security na binibigay sa kanila ng Panginoon. So instead of trusting God, instead of giving God their trust, instead na sila ay magtiwala sa Panginoon, imbis na ang maging kapahingahan nila ay ang Panginoon, imbis na ang maging security nila ay ang Panginoon, nagtiwala sila dun sa kung ano yung meron sila, which is their wealth, their defenses, their own comfort, at kung ano yung nararamdaman nila. So, that is a kind of rest na tinatawag yung kinokondemn ng Panginoon. So, ang pinakang siguro ang isa sa mga analogy or example na pwede kong magamit dito is a person na, for example, sa isang estudyante, hindi mo naman pwedeng sabihin sa estudyante na, oh, wag ka magpapahinga ha. 'Di ba? Hindi mo naman pwedeng sabihin sa estudyante na mali yan, mali na magpahinga. Pero there is a different kind of pahinga or relax kapag kunwari yung isang bata ay instead na mag-aral siya, mag-review, iniisip niya ay mayaman naman kami or may talent naman ako. Doon na lang ako magre-rely kapag dating na ng exam. Kumbaga, yung trust nila or yung pagpapahinga nila is hindi yung pagiging relax nila, yung pagre-rest nila is naka-anchored dun sa kanilang ibang pinagkakatiwalaan, which is yung talent nila or kaya yung wealth nila or yung sarili nilang talino. And alam niyo ba, kung mababasa natin in the Bible, throughout the Bible, you can see that those people who trust on themselves are usually naglilid sila sa failure. Kapag ang isang bagay, kapag ikaw ay hindi naka-anchor, you are not anchored to God or yung trust mo is hindi siya naka-anchor sa Panginoon, it leads to failure. So, pwede bang natin i-chat dyan? So, security outside of God's comfort leads to failure. Security outside of God's comfort leads to failure. Bakit? Kaya nga nire-remind tayo palagi ng Panginoon that do not trust on your own self or do not trust on your own mind. Ano ba yung verse na yun sa Proverbs? Lean not on your own understanding. Instead, dapat ang pinagkakatiwalaan natin ay ang Panginoon. So, how we can apply this in our life? Paano magiging application nito sa ating mga buhay? First is you have to enjoy God's blessing but stay spiritually awake. May iba kasi yung ine-enjoy mo yung blessing sa ng Panginoon pero aware ka na baka ito yung gawa sa akin ng kaaway o kaya isang bagay na to ay alam mo yun, hindi mo hinahayaan yung while you are prospering financially or sa wealth or sa physical, hindi ka nagiging ano lang na hindi ka nagiging complacent, kundi mas nagiging habang nagiging nagpo-prosper ka sa ibang bagay, dapat hinahayaan mo mag-prosper din yung spirit mo. So, kumakain ka pa rin ng Word of God, dumadalo ka ng church, nag-aaral ka ng kanyang salita. And also, ang isa pang pinapractice natin is we practice rest or yung Sabbath or yung time natin with God, pero hindi tayo nagpapahinga ng parang patamad-tamad. And also, hindi natin hinahayaan na yung comfort natin is ma-replace. Hindi natin nilelet yung comfort ay ma-replace yung dependence natin sa Panginoon. Although we rest in God's presence. Amen? Ibig sabihin, yung pagtitiwala natin, yung trust natin, yung security natin naka-anchor sa Panginoon. Hindi sa ating sarili na, ay, bukas okay lang, ang okay lang sa akin na parang actually isang nga to sa mga napag-usapan namin ni isang pastor habang nag-uusap kami. Minsan isang tao na meron siyang kinakapitan, minsan hindi niya na sinasangguni sa Panginoon sapagkat meron naman siyang ibang lalapitan eh. For example, isang taong may sakit. Minsan hindi na sila nagpa-pray ng
Lord, pagalingin mo ako. Hindi minsan na sila lumalapit sa Panginoon ng magpag-pray yung kanilang mga anak kasi iniisip nila na ay, padadalhin ko na lang to sa ospital. Gets nyo? O kaya yung isang tao na kunwari nagkakaroon siya ng problem with finance, lagi niya lang iisipin na, ay, hayaan mo na kasi sa katapusan, meron naman akong sahod. Ibig sabihin, hindi na ako magpe-pray na bigyan ako ng Panginoon ng sasahudin kasi alam ko naman na may sasahudin ako during the end of the month. So I'm not saying na hindi dapat tayo magtiwala sa doktor o hindi tayo magtiwala sa sasahudin mo o sa trabaho mo. What I'm saying is, although we have all those blessings, meron tayo ibang mga bagay na inaasahan, pero mapalad ka kapag ka ang tanging mo inaasahan ay ang Panginoon. Amen. So, let's read yung takeaway natin dito. May nakalagay dyan. Takeaway. So, God wants us to enjoy His rest, but not to fall into a false sense of security. True rest comes from trusting Him. Amen. Isa kasi ito sa nagbibigay sa ng essence of rest na alam ko na even though ganito yung nangyayari sa buhay ko, meron akong joy, meron akong peace, meron akong comfort because I trust in God. Amen. Not from earthly comfort, indulgence, or self-reliance. Hindi ka nakadepende sa trabaho mo, sa magulang mo, or sa ibang mga bagay. Kundi naniniwala ka na everything will be good or makakain pa rin kami, hindi kami magkakasakit or mangyayari itong mga bagay na to. Hindi dahil sa iyo, hindi dahil sa hard work mo, iba mong pinagkakatiwalaan, kundi because I trust the Lord. Amen? Next one, point number 2. Point number 2, sabi dito, blessings are for sharing, not hoarding. Yan. Blessings are for sharing. O, yung pang BFF, para sa mga BFF price. Yan. Blessings are for sharing, not hoarding. Ano ba pag sinabi nating hoarding? Yung alam mo yung nag-iimbak na nag-iimbak. Na hindi lang siya basta nag-iimbak, but excessive kind of pag-iimbak. Ibig sabihin, sobra-sobra na klase ng pag-iimbak. Actually, iba nga parang kino-consider to na isang mental illness or isang sakit yung pag-hoard ng pag-hoard. Yung iba nag-hoard ng basura, iba nag-hoard ng collection. So, kung mababasa natin yung context kasi nito is yung Israel, patuloy silang nagiging excessive yung lifestyle nila, nagiging luxurious yung lifestyle nila. Yet, yung mga tao sa paligid nila is okay lang kahit kay na merong mga injustices diyan, okay lang kung may alipin dito sa tabi ko. Wala akong paki. Ang mahalaga, blessed ako. Yun ang point nila. So, mababasa natin dito sa Amos chapter 6 verse 6. Sabi niya, sa malaking mangkok. Actually, kung mababasa nyo, dito pa lang makikita nyo na yung pagiging excessive Kayo umiinom ng alak. Kasi usually, saan ba tayo umiinom ng alak? Binaral ko din yung context niya. Ang inaaral niya, usually sa wine glass Pero dito, bukod sa mangkok sila umiinom, malaking mangkok ang sinabi dito. Malaking mangkok kayo umiinom at mamahaling pabango ang pinapahid sa katawan. Ngunit hindi kayo nagdadalamhati sa pagkawasak ng Israel. And yun yung makikita natin na alam mo yun, super excessive ng lifestyle, sobrang luxurious ng lifestyle. So, instead of thinking of those people around them, na actually, isa pa nga, binibigyan pa nga sila ng warning ng Panginoon may judgment na paparating, pero pakiko, basta makakain kami sa mangkok, yun ang nangyayari sa kanila. And so, isa sa mga gusto kong i-discuss sa inyo is, first one, prosperity itself is not evil. Hindi evil na magkaroon ka ng wealth, hindi evil na magkaroon ka, na pagpalain ka ng Panginoon, hindi evil na magkaroon ka ng blessing. Kasi sinasabi sa James 1 verse 17 that all perfect gifts and blessing comes from above, comes from God. And lahat ng mabubuting regalo ay nagmumula sa Panginoon. So inherently, is not evil. But the problem was selfish use. Ibig sabihin, kung ginagamit lamang natin lahat ng wealth natin sa pamag-isa, pansarili nating pansariling benefit. So, instead of using God's blessing to care for others and honor Him, dalawa kasi yan when God says that I will bless you abundantly, ang pinakang point talaga nito, even si David Diga Hernandez, lagi niya din itong na-share na God gives you more than enough. Kaya more than enough lagi yung binibigay sa atin ng Panginoon because God wants to give you and God wants to give you more than enough para matustusan lahat ng mga pangailangan mo, that it is more than enough para
bless ka ng ibang tao. Not only you can bless others, but you can honor God. So, tatlong bagay, pag binigyan ka ng Panginoon ng more than enough, nang higit dun sa parang, ay, parang sobra to para sa akin. First is para matustusan lahat ng pangailangan mo. Pangalawa, para makatulong ka sa kapwa mo. Pangatlo is para may honor mo ang Panginoon sa iyong buhay. So, the problem with Israel is hindi dahil ay blessed sila or luxurious yung buhay nila o dahil pinagpapala sila or wealthy sila, so they have wealth, they are rich. Hindi yun ang problem eh. The problem is that they are not using their blessings para maging blessing sa iba. So, if we can read yung design ng Panginoon when it comes to abundance, sabi dito, the God's design for abundance. When God talks about giving us more than enough, mababasa natin yan sa 2 Corinthians 9:8 saka sa Malakay 3:10. It's not just so we can store it up for ourselves, hindi lang para i-store para sa atin, hindi lang para i-hoard para sa atin. It is so we can provide for our family and have extra to share with others. Hindi yung sinasabi ng Panginoon. So, kagaya ng sinabi ko kanina, yung wine in bowls, so, sa verse 6, mababasa natin sa Amos verse 6, na they drank excessively, wine was usually in cups or in wine glass, pero bowls are for ritual use naman. Tapos, and dito naman pinapakita natin din sa verse 6 na alam mo yun, parang wala silang paki sa paligid nila. Basta excessive yung buhay namin, marangya, maganda, okay na kami doon. And alam nyo, isa sa mga natutunan ko when it comes to pagdating sa pagpapala ng Panginoon, yung blessings talaga is meant to be shared. Meant to be shared. So I would like to give you this word na dati ko pa siyang narinig pero it stuck with me all my life. Sabi, build a longer table, not a higher fence. Ang pinakang point niya, ang pinakang ano niya, is every time that you are blessed or mas pinagpapala ka ng Panginoon, build a longer table to sit para makaupo yung ibang tao dun sa lamesa mo, na makakain sila, maka-fellowship mo sila. Habang pinagpapala ka ng Panginoon, mas lumalawak dapat yung table mo na maging welcome yung ibang tao para makapag-share ka sa kanila. Hindi makapag-build ng higher na fence na habang pinagpapala ka ng Panginoon, mas nahihirapan kang maabot ng mga tao. So build a longer table, not a higher fence. Amen? So not build longer table, not higher fence. Yun. So paano natin siya magiging ma-apply sa ating mga buhay na and yung pinaka main lessons that we can learn from this. So first one, God blesses us so that we can become a channel of blessing. Yun yung mismong word na lagi kong ginagamit, channel, kasi dinadaanan ka lang ng pagpapala ng Panginoon eh. Hindi naman sa yan eh. In the first place, the blessing is not from you. Pwedeng magmula sa iyo kapag nanggaling yan sa Panginoon, pero technically all of those came from God. And sabi ko, having enough means our needs are met. Pag sinabi natin meron tayong enough, ibig sabihin yung needs na po-provide para sa atin. And having more than enough means we are equipped to help others. Kaya nga minsan dapat i-check din natin yung heart natin kung bakit ba natin gustong magkaroon ng more than enough. Di ba lagi natin naririnig na sana magkaroon ako ng more than enough. Pero what's the point of having more than enough? Kasi yung design talaga ng Panginoon with abundance is for it to be shared. So when we hoard, we break the purpose of God's generosity, and when we share, we reflect His heart. So yan ang so when we hoard, we break God's purpose of God's generosity, and when we share, we reflect His heart. So today's generosity in the New Testament is an act of grace. Amen? Na yung generosity natin ay an act of grace, reflecting Christ who gave Himself. Ibig sabihin, parang ang pinakang point nito is that we give because una tayong nakatanggap sa Panginoon. Amen? Na tayo nakakapagbigay because una tayong binigyan ng Panginoon. So, pag sinabi ko namang blessings, hindi lang naman to limited sa financial na pagbibigay eh. It can be your time, it can be your treasure, it can be your talent. Na kunwari pa, isa kang tao na pinagpala ka na magaling kang mag-instrument. Di ba? You can share your blessing by teaching your talent sa ibang tao. Kapag marami kang oras, pwede mong i-share yung time mo by volunteering. Marami kang lakas, marami kang karunungan, you can share those blessings
na hindi siya ma-store lang sa iyo na ako lang may alam nito, ako lang magaling dito, kundi i-share mo 'yan sa iba. Kaya nga pwede ba natin i-chat dito, i-share mo 'yan sa iba. I-share mo yan sa iba. Yan, i-share mo 'yan sa iba. Hindi ko na matay. Yan. Kaya nga ang inaano sa atin ay hindi natin talaga sarilinin kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon, kundi sa higit ay palaguin. If you are familiar with dun sa parable na shinare ni Jesus dun sa New Testament kung saan binigyan sila ng mga talent na iba-iba. Yung iba, yung isang tao doon, tinago niya lang or binaon niya lang yung kanyang talent. Samantalang iba, pinalago nila. And one way for you to expand your talent or expand your blessing or palaguin yung iyong blessing is ma-share mo siya sa iyong kapwa, 'di ba? So yun, sabi dito sa sa babasahin natin sa Corinto, 2 Corinto 9 verse 11 to 13, sabi niya, pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos. And yun yung aim natin. Yun yung isa sa mga goal natin kung bakit gusto nating makatulong sa iba or gusto nating maging blessing para sa iba. Sabi dito, sa gayon, lalong madami o darami ang makapagpasalamat sa Diyos. Na parang yung through our generosity, mas maraming makakita na ang nakakatuwa naman tong kapatid na to. Parang mas ligit nilang pasalamatan ng Panginoon dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Sabi niya naman sa verse 12, ang paglilingkod ninyo upang tumulong sa kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangailangan, kundi magiging dahilan sa pag-uumapaw na pasasalamat nila sa Panginoon. And that is our prayer na maging blessing tayo ng maging blessing tayo sa iba na dahil dun sa ating generosity, mas makita nila na God is good. Mas pasalamatan nila ang Panginoon. And sabi dito sa verse 13, ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ng siyang nagpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo dahil diyan magpupuri sila sa Diyos. So gaya ng sinabi ko kanina, kapag when we give, we reflect God's generosity. When we give, nire-reflect natin kung ano yung character ng Panginoon. When we are generous, we reflect the heart of God. Amen. And I pray na yun yung maging heart ng bawat isa na nagkaroon tayo ng heart na gusto nating ma-reflect yung generosity, yung love, yung heart ng Panginoon sa pamagitan ng ating mga buhay by being a channel of blessing to other people. Amen? Amen. Amen, amen. And last one, this is the last one. God resists the proud but gives grace to the humble. Amen. Na ang Panginoon, kahit actually kung mababasa natin hindi lang sa Israel, through time and time again sa mga verses sa Bible from Old Testament to New Testament, na talaga ang Panginoon ay nire-resist niya talaga nire-resist niya talaga ang pride or ang proud, yung mga taong proud. So God expresses strong anger towards Israel pride and arrogance na hindi natutuwa ang Panginoon whenever we put our trust on other things above Him, kasi kapag isang bagay mas pinagtitiwalaan mo kaysa sa Panginoon, parang pinapakita mo rin na yung bagay na yon na pinagtitiwalaan mo ay higit kaysa sa Diyos mo. So God hates pride. When people become proud, basahin natin. When people become proud, sabi dito, they elevate themselves above God and others. Kapag nagiging proud tayo, masyado mataas ang tingin natin sa ating mga sarili, you elevate yourself at tinataas mo ang iyong sarili higit sa Panginoon at sa ibang tao. And ito yung ang mistake ng Israel. Ito yung kamalian na nagawa ng Israel, that they celebrated their prosperity and comfort as if it were their own doing, ignoring God's provision and protection. And yun ang kamalian ng Israel, na akala nila yung prosperity and yung comfort na meron sila ay dahil sa mga neighboring countries nila or dahil masipag sila or dahil pinagpala nila ang kanilang mga sarili, kundi ang dahilan nito ay dahil ini-ignore nila yung provision na binigay sa kanila ng Panginoon, as well the protection na binibigay sa kanila ng Panginoon. And let this be a lesson for all of us na lahat ng blessing talaga na matanggap natin ay maibalik natin sa Panginoon, because I believe that sabi nga niya sa James 1:7 na all gifts, perfect gifts, good gifts comes from God. And
Oh, so when we talk about pride, sabi dito, pride is forgetting God. Ito yung pagkalimot sa Panginoon. The true security, success, and blessings comes from God. So when we forget Him, pride blinds us to His guidance and makes us vulnerable to His discipline. And makikita natin yan sa sa book of Amos, book of Isaiah, si Jeremiah, sa Ezekiel, sa Obadiah, na isa sa mga main topics or mga main theme ng mga books na to ay yung pag-resist ng Panginoon sa pride. And even kung mababasa natin si Satan, 'di ba, naging failure o naging fall ni Satan is pride as well. And ako this is my belief, hindi ko sinasabing ito yung katotohanan or ano. This is my just own opinion na ang salvation is also not received because of pride. Hindi ka mapupunta sa impyerno dahil hindi ka makakatanggap ng salvation or hindi mapupunta ka sa impyerno hindi dahil na nagnakaw ka o dahil nagmumura ka o dahil hindi ka nagsisimba. Not those sins, kundi yung pride mo na akala mo kaya mong iligtas ang iyong sarili. Kaya nga, when we come to God's throne, kapag lumalapit tayo sa harapan ng Panginoon, dapat meron tayong humility at pagpapakumbaba na Lord, hindi ko kaya pero kaya mo. And it is the same prayer that we prayed nang tayo ay tinanggap natin ng Panginoon bilang ating Diyos at tagapagligtas. Na sinasabi natin na, di ba yung iba nga, meron pang guide sila sa prayer na ako ay makasalanan, ako ay may nagawang masama, ako ay hindi perpekto, pero kailangan ko ng tagapagligtas that I am not able, but God, you are able. So it explains how pride can cause destruction and meron talagang danger pagdating sa pride. 'Di ba? And alam niyo isa 'yun sa mga pinakamahirap na maalis sa tao. Kasi isa 'yun sa mga innate talaga na ang sarap kaya na magipagmayabang sarili mo, yung nagawa mo, yung natapos mo, yung achievement mo, yung success mo. Isa sa mga pinakamasarap yan na i-flex. Pero kapag natuto ang bawat isa na maging humble, magkaroon ng humility, sa Panginoon, dito talaga nagkakaroon ng mas greater na pagkilos ang Panginoon sa buhay mo because when we ang lunas kasi talaga sa pagiging proud or sa pride ng isang tao ay humility o pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Prosperity can tempt us to trust in ourselves rather than God. So humility keeps us aware that everything we have comes from Him. Amen. Do you believe that everything we have comes from God and it protects us from danger of pride that leads to downfall? So paano ba natin, Kuya Kenneth, paano ba natin makokontra or paano ba natin malulunasan yung pagkakaroon ng pride? First one is to acknowledge God daily in your successes. So everything, kung meron kang bagay na yung trabaho mo, yung talento mo, yung talino mo, yung lakas mo, yung mga achievement mo, yung success mo, in all of things na meron ka, acknowledge na thank you Lord because it comes from you. Kasi from the beginning, ina-acknowledge mo na hindi ito sa akin, hindi ako to, kundi dahil to sa Panginoon. So through that, binababa mo na yung sarili at mas nagiging nabababa yung ano ba, parang ikaw ba yung bumababa at ang Panginoon ang naitataas kahit ikaw yung nagkakaroon ng achievement. So next one is to practice humility and give credit to God, hindi lang kay God, kundi to others din. Minsan kasi may mga taong, alam mo may mga taong tumutulong sa atin. Tapos kapag tinulungan ka, tapos na-achieve mo kung ano yung goal mo, minsan nakakalimutan mo na yung tumulong sa'yo na ang credit lagi sa'yo. Hindi ka magbigay ng credit sa iba na para bang ikaw lang ang kayang gumawa niyan. Na parang naging joke na nga namin yun nito pa rin na parang alam mo ayaw mo laging patalo na kunwari sinabi na alam mo ba ako 3 oras lang tulog ko ako nga 1 oras lang eh. So, kunwari sabi alam mo ang lakas ng ulan dito sa Candelaria lalo na sa Lucena sobrang lakas ng ulan. Alam mo yun, ayaw mong patalo, ayaw mong palamang, ayaw mong paano. Meron pa yung mga kunwari ay ang ano nga nito ay meron kaming ganito. Yung ayaw mong palamang sa iba. And alam nyo kapag isang tao ayaw palamang sa iba, may sinasabi dyan ng Panginoon na yung mga taong tinataas nila yung kanilang sarili, ay binababa sila ng Panginoon. At yung mga taong nagpapakumbaba naman, sila naman yung tinataas ng Panginoon. And last three, I think this is one of the most important na pinag-aralan din namin last Sunday nung sa Sunday worship service namin to always cultivate or practice gratitude. Then whether small or maliit man na bagay, malaking bagay, lagi natin itong pagpasalamat sa Panginoon. Amen?
Na thank you Lord for the food, thank you for the blessing, thank you for the strength, thank you for the sa talento ko, sa ganda ng boses kong to, sa talino na binibigay ng Panginoon, sa kaligtasan na binibigay ng Panginoon. Alam niyo kapag ang isang tao ay natutunan niya na magpasalamat sa Panginoon, doon na nawawala yung pride mo eh. Doon nawawala yung pride mo and nababalik yung papuri, yung honor sa ating Panginoon. And yun, so before we end, gusto ko lang basahin tong verse na to. Yung sa Kawikaan o sa Proverbs 6:18, sinabi niya, pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. And alam niyo, makikita niyo yan sa lahat. Even man of God, makikita niyo yan sa mga man of God na usually bago mangyari yung destruction or yung fall ng isang tao, usually pride yung nauna. Madating niya muna yung pride, kasi kapag dumating yung pride, kasi pag nagkakaroon ka ng pride, tinataas mo yung sarili mo eh. And even the Bible declares na yung pride goes before destruction. Before ka bumaba, ay usually pride muna yung nauna. And sabi niya sa Kawikaan 16:18, ang kapalaluan, yung pride, ay nauuna bago ang kapahamakan. Ang mapagmataas na espiritu bago ang pagbagsak. And let this be a reminder to all of us. This is not a condemnation to all of us. This is not a condemnation. Kasi alam ko naman bawat isa meron pa rin sa ating mga, may part pa rin sa heart natin na, ay parang may pride pa rin ako ah. Pero alam nyo, under God's grace, under the new covenant, so under grace or under the new covenant, humility reflects Christ's character. Na yung maging ang banal na espiritu siyang magturo sa atin, ang banal na espiritu ang patuloy na mag-remind sa atin na magpakumbaba, at ang banal na espiritu siyang mag-lead sa atin kung paano ba mamuhay na hindi proud kundi magkaroon ng humility at pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Amen? Amen, amen, amen. Praise God. So that concludes the chapter 3, chapter 6 of the book of Amos, and I hope that we learned something today. This is more on, kung mababasa natin yung buong chapter 6, more on correction siya eh. Correction kung paano ba natin tingnan yung rest, correction kung paano ba natin tingnan yung blessings, correction kung paano ba natin makita ang, alam mo yun, when it comes to humility, when it comes to pride, na yun yung mabala, yun yung kagandahan sa salita ng Panginoon, na ang salita ng Panginoon multi-purpose siya eh. Kaya nga sinabi, pwede magamit for rebuke, pwede magamit for correction, for teaching, for preaching, and that's how powerful the word of God is. Na ang salita ng Panginoon is enough, and the word of God is, alam mo yun, kayang isupply kung ano yung kailangan mong makita sa iyong buhay. And let this word of God be a correction, not a condemnation to all of us. Amen. Amen. Hindi siya maging condemnation. Sabi ko naman, lahat naman tayo, wala naman sa ating perfecto, di ba? But tayong lahat ay tinuturuan ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. Amen. And with the lead of the Holy Spirit, sa pamagitan ng leading ng Holy Spirit sa atin, we get to live a life that is pleasing to God's eyes, and also a life na maganda at successful, hindi lang sa harapan natin ng tao, kundi sa harapan ng Diyos. Amen. Pero iba-iba kasi yung success and ang definition ng success. Pero for me, the definition of success is to live a life na pleasing sa Panginoon, and also to live a life na hindi lang pleasing sa harapan ng tao, kundi pleasing sa harapan ng Panginoon. Amen? Amen. 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 Praise God. Praise God. And salamat po sa lahat ng kasama natin ngayon. And before we end this chapter, pwede ba tayong maglarawan? Can we open our cameras? And can we open our cameras? And sino pa? Si Kimi, si Arlet. Si Arlet kasi daw ay ano siya eh, tawag dito. Shy Dansa type. lang. Sino si Ernie? Ernie Lynn? Okay, 1, 2, tapos si Ivan. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Chapter 6 kayo guys. Hindi ko kaya mag chapter 6. 6. Or ganon. Parang ano yan, Illuminati yan. Ganon na lang. Ganon na lang. Okay, 1, 2, 3, 6, 6, 6. Baliw. Yan, 6. Okay, thank you.
Salamat sa inyong lahat. Thank you for joining. Thank you, everyone. Bye, And everyone. sana mag-reflect pa tayo dito sa ating nabasa. Thank Thank you you. po. Bye-bye, Arlene. Janelle, thank you Bye. for joining. Bye-bye. Thank you for your time, everybody. Thank you, everyone. Tuper, Arlene. Almini, thank you, Diana, Kaylin, Allen. Bye-bye. Bye-bye. God bless everyone. Kulit mo.